Second year high school ako nung maghiwalay ang mga magulang ko. 14 years old ako noon. Mula noon, napabayaan ko na ang aking pag-aaral. Lagi akong nasa office ng principal o di kaya naman ay nasa guidance counselor. Hindi ko alam kung sinasadya ko pero mas gusto ko na nasa guidance room ako para makita ko si Miss Ana. Siya ang guidance counselor ng second year. Dalaga pa siya at maganda. Kilala niya ako kasi suki na ako ng guidance room. Isang umaga, pagpasok ko sa school, nakita ko si Miss Ana na may inaayusang estudyante. Mali kasi ang pagsuot nito ng uniform. Inayos ang polo at ang necktie. Naisip ko na magpakita kay Miss Ana na magulo ang uniform para ayusin niya din ito. Tamang-tama to. Loose ang pantalon ko at bukas ang 3 botones ng polo ko. Nang dumaan ako sa koridor, tinawag niya ako at pinapasok sa room. Ayos to, sabi ko sa aking sarili. Masusulo ko na si Miss Ana. Hindi ka ba marunong mag-ayos ng sarili mo? Ha, Mark? Sabi ni Miss Ana. Hindi po, pabirong sabi ko. Hindi ko alam na bukas pala ang zipper ko. Kaya pala napangiti si Miss Ana. Tinanong ko siya kung bakit. Nabukas nga ang zipper ko. Agad akong tumalikod at isinara. Too, bakit ka pa tumalikod? Ayaw mo bang ipakita yan? Sabi ni Miss Ana. Hindi ako sumagot sa sinabi niya. Inayos ko na ang uniforme ko at aalis na sana nang bigla niya akong tinawag. Mark, halika dito. Ayusin natin ang uniforme mo. Hindi ako sumunod at naglakad papuntang pinto. Nang palabas na ako, hinayaan na lang ako ni Miss Ana. Pero may sinabi siya, mamaya ha. Hindi ko alam kung ipapatawag niya ako dahil may kasalanan na naman ba ako. O baka may sasabihin lang. Lunch break noon at inaantok ako. Kumain ako kaagad para pagkatapos ay matutulog ako noon. Matapos akong kumain, sinabi ng advisor ko na pumunta daw ako sa guidance room para daw kausapin si Miss Ana. Dahil daw sa attitude problem ko, wala naman akong naalalang ginawang mali. Pero dumiretso pa rin ako. Pagpasok ko sa room ni Miss Ana, siya lang ang tao doon. Inila ko ang pinto dahil sa utos na rin ni Miss Ana. Ang ganda ni Miss Ana. Maiksi lang ang suot niyang palda at naka-blouse siya ng fit na fit at wala siyang suot na blazer. Kaya kitang-kita ko ang ganda ng kanyang katawan. Naupo siya sa silya niya nang sinabi sa akin tungkol sa foundation day. Para daw makabawi ako sa mga violation ko, ay dapat daw akong tumulong sa mga school activity. Ganon ang usapan namin. Kaya syempre, naging oo ang sagot ko. Nang matapos siya sa kanyang sinasabi, pinalapit niya ako sa kanya. Nakatayo lang ako sa harap niya habang tinitingnan niya ang uniforme ko. Natatakot ako na baka mahalata niya na nag-iinit ako. Kanina ko pa kasi siyang pinagmamasdan. Nagulat na lang ako nang hinawakan niya ang bakal ng belt ko. Masyado naman atang lowest ang pants mo, sabi ni Miss Ana. Nakatitig lang ako sa kanya at siya naman nakangiti at nakatitig naman sa aking katawan. Baka naman nag-iinit ka sa akin ha? Ayusin ko yung pants mo. Yan ang sabi niya. Nagulat ako nang binuksan niya ang belt ko. Patay, baka makita niya ako na nag-iinit sa kanya. Ramdam ko ang ginagawa niya at napatingin si Miss Ana sa akin. Nakangiti siya habang unti-unting ibinababa ng tuluyan ang aking pantalon. Handang-handa na ako dahil kay Miss Ana. Gusto mo ba pasayahin kita? Tanong ni Miss Ana. Nagulat ako sa sinabi niya pero parang natuwa ako. Alam ko na ang mangyayari at ayun nga, inumpisahan na ni Miss Ana ang pasayahin ako. In fairness ha, gifted ka, sabi pa ni Miss Ana. At ayun, sayang-saya ako. At the best, Miss Ana. Ang galing-galing talaga. At ang saya. Napapasigaw ako sa saya. Pero naisip ko na baka may makalata sa amin. Kaya hindi na ako nag-ingay. Sa sandali pa ay narating ko na ang kasukdulan nang matapos kami ay inayos niya ang uniforme ko. Ayos! Mag-aayos lang ng uniforme si Miss Ana. May kasama pang serbisyong kakaiba. Pagkatapos noon, hindi pa ako umalis.
Gusto kong maangkin si Miss Ana. Pwede ba tayong magniig? Yung magsiping talaga? Sabi ko, nakangiti lang si Miss Ana. Tapos sinabi niya na hindi raw pwede. Hanggang doon lang daw talaga. Nakwento niya sa akin na may ibang estudyante na rin daw pala siyang nagawan ng ganon. Nakwento ko rin sa kanya na hindi siya ang unang nagpasaya sa akin, kundi ang isa kong kaklase. Sikreto lang namin yun. Hindi namin pwedeng ikalat o isabi pa sa iba naming mga kaibigan ang nangyari. Nung first year ako, doon sa bahay nila at hanggang ngayon, ginawa pa rin namin. Pero hindi ko pa rin siya inaangkin. Dumating ang ilang araw at naulit ang nangyari sa amin ni Miss Ana. Minsan sa bahay pa niya namin to ginagawa. Pinipilit ko siyang makipagniig sa akin. Pero ayaw pa rin niya. Ayos na rin yun. Kasi nahaplos ko naman ang katawan niya at lagi ko siyang hinahalikan. Isang umaga, naisip ko na huwag mo nang pumasok sa school dahil tinatamad ako. Naglaro lang ako sa computer shop maghapon. Nung bandang 3:00 ng hapon, nagpunta ako sa bahay ni Miss Ana at hinihintay ko siya na makarating. Nung dumating siya, pinapasok niya ako at tinanong kung bakit di ako pumasok sa school kanina. Sinabi ko yung dahilan. Nung magpaalam siya para magbihis, sinabi kong, pwede bang dito ka na lang magbihis sa harapan ko? Hindi siya nagsalita. Tumayo siya sa harap ko. Ako naman nakaupo sa sala. Hinubad niya ang blouse niya. Isinunod niya ang kanyang palda. Sinunggaban ko agad at hinaplos ang kanyang katawan, pati ang kanyang likod. Hinubad ko ang kanyang panloob na pangtaas at inumpisahan ko nang pasayahin siya. Hinubad niya ang aking mga damit. Pinasaya niya ulit ako. Habang ako ay nakahiga, nagulat ako nang tumigil siya. Dumiretso siya sa kanyang kwarto. Sinundan ko siya at nung nasa loob na ako, wala nang suot na kahit anuman si Miss Ana. Hinila niya ako sa kama, pinasaya muli, pero ang sumunod ay, hindi ba gusto mo akong masipingan? Oo naman, pumapayag ka na ba talaga? Oo. Ano, simulan na natin? Sige ba? Si Miss Ana ang nagtatrabaho, handang-handa na siya, ang saya sa pakiramdam, tuloy-tuloy na siya sa ginagawa, ang saya. Maya-maya pa ay ako naman ang nagtatrabaho. Napapasigaw si Miss Ana sa sobrang saya din. Ako naman ay sobrang pagnanasa ang nararamdaman at hindi makapaniwala na inaangkin ko siya. Inaangkin ko siya hanggang hinahalikan ko ang kanyang katawan. Sinasalubong ni Miss Ana ang bawat paggalaw ko, kaya mas lalo kong nai-enjoy nang sinabi kong mararating ko ang kasuktulan. Bagya niya akong itinulak at alam ko na ang kasunod nun. Alam kong hindi safe si Miss Ana. Pagkatapos ng sandali, hindi kami nagbihis. Nag-iinit na naman ako. Pinasaya ako ni Miss Ana at sabi niya kung kaya ko pa ba daw ba. Ang sabi ko ay oo, kaya nagniig na naman kami. Ngayon ay mas kakaiba ang sayang nararamdaman ko. Ang sabi pa ni Miss Ana, Mark Garcia, sige lang. Matapos kami, mahigpit kaming nagyakap sa isa't isa. Bago ako umalis sa bahay niya, nagbilin sa akin na bumili daw ako ng madaming proteksyon para pag nagniig kami ay ready na daw. Hindi man ako ang nakauna sa kanya, ayos pa rin. Ako naman ang pinakamaraming beses na nag-angkin sa kanya at dahil sa naganap sa amin ni Miss Ana ay nagbago ang takbo ng buhay ko. Ang dating walang direksyon kong buhay, ngayon unti-unti nang nagkakulay. Lagi na akong pumapasok sa school at pasimple kaming nagtatagpo sa guidance room. Pero kadalasan ay sa bahay kami madalas magsalo sa bawal na sandali. Minsan pa nga ay doon na ako natutulog, lalo na kapag Friday. Mag-isa lang kasi sa bahay si Miss Ana. Kaya malaya kaming nagtatambisaw sa kamunduhan. Wala kaming formal na usapan tungkol sa aming dalawa. Ang mahalaga, nag-i-enjoy kami sa isa't isa. Minsan, nagkasabay kami sa paglabas ni Angie, ang babaeng unang nagpasaya sa akin. Yung naikwento ko kay Miss Ana. Ewan ko ba kung feeling ko lang na nagsiselo siya dahil binati namin siya ni Angie ay hindi kami pinansin.
tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad. Ako naman ay sumunod sa bahay niya. Dahil feeling at home ako ay pumasok na lang ako sa gate at nang nasa pintuan na, kakatok pa lang ako nang buksan niya ang pintuan. Ano, nag-enjoy ka ba sa kanya? Galit na bungad niya sa akin. Parang mag-asawa kami na pinagsasabihan niya ako. Napakunot ang noo ko. Kayo na ba uli? Tanong niya. Ano bang pinagsasabi mo? Kung si Angie ang pinagkakaganyan mo, nagkataon lang na nagkasabay kami sa paglabas sa school. Wala kaming relasyon ano, ikaw lang sapat na sakin talaga. Ako lang? Ngayon mahinahon ang boses niya. Oo, ikaw lang. At agad nagsanib ang aming uhaw na labi. Para kaming uhaw na uhaw at matagal na hindi nagkita. Mabilis ang aming mga galaw. Para kaming naghahabol ng oras. Gayong sa amin naman lahat ang pagkakataon. Puro ingay ang lumalabas sa bibig ni Miss Ana nang ito ay aking angkinin. Ako man ay sobrang nasisiyahan sa sobrang pagniniig namin na ito. Kapwa habol ang hininga nang marating namin ang kasukdulan. Nakahiga kami sa sahig sa sala habang nakayakap siya sa akin. Kakaiba ka pala magselos, Miss Ana. Nakakatakot, natatawang tukso ko sa kanya. Kaya wag mo akong pagseselosin at uubusin ko ang lakas mo. Natatawang sagot nito at unti-unti na rin akong nag-iinit ni Miss Ana. Pinaglalakad niya ang mga labi niya sa buo kong katawan hanggang sa hindi ko na kayang magtimpi. Aangkinin ko na siya muli. It's my turn, patukso niya ang wika at nagtrabaho siya. Kakaiba talaga si Miss Ana. Kayang-kaya niya akong dalhin sa ibang mundo. Malakas ko nasambit ang pangalan niya. Nang marating ko ang kasukdulan, doon na ako nagpalipas ng magdamag sa bahay ni Miss Ana. At halos wala kaming sawa na nagniniig. Tanghali na nang kami ay gumising. I love you, bigla kong sambit. Isang matamis na ngiti naman ang iginanti niya sa akin.